Isang solong ina ay nagsasayaw para sa isang Arabo na bilyonaryo upang matiyak ang kinabukasan ng kanyang anak na lalaki, ngunit natagpuan ang isang nakakagulat na revelation. Bago tayo magsimula sa ating kwento, mangyaring ibahagi sa mga komento kung saang lungsod kayo nagmula. Mag-enjoy sa kwento, lahat. Si Jennifer, isang nag-iisang ina na naghanap ng kanlungan sa Qatar, ay nakaranas ng walang humpay na paghihirap araw-araw. Ang pagpapakain sa kanyang batang anak, 3 taong gulang na si Samir, sa kabila ng kanilang laban sa kahirapan, ay isang patuloy na laban. Nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang simpleng cafe na paborito ng mga turista, ngunit ang kanyang kita ay hindi sapat para sa mga pangunahing pangangailangan. Nang magdesisyon ng may-ari ng cafe na bawasan ang kanyang oras, bumagsak ang puso ni Jennifer. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng mabilis na solusyon upang maiwasan ang magutom ang kanyang anak. Isang araw, habang nagsisilbi sa kanyang mga mesa, nakuha ang atensyon ni Jennifer ng isang solong tao na nababalot ng isang aura ng awtoridad at misteryo, nakaupo sa isang malayong sulok ng kafe. Ang kanyang perpektong puting kasuotan at matalim na titig ay kapansin-pansin. May mga bulong sa mga customer na siya raw si Karim Al-Fahim, isang misteryoso at mayamang tao sa Qatar na ang titig ay tila nakatutok sa kanya. Pagkatapos magsara ng kafe, isa sa mga staff ang nagbigay kay Jennifer ng isang sobre, sabing nais ni G. Al-Fahim na ibigay ito sa iyo bago mabilis na umalis. Nabalisa, binuksan ni Jennifer ang sobre at nakita ang isang maikling mensahe sa loob. Jennifer Hassam, may inihahain akong solusyon sa iyong mga problema. Makipagkita sa akin bukas ng 8 ng gabi sa address na nasa ibaba. Mag-isa kang dumating, Karim Amari. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, punong-puno ng takot at pag-asa. Ang isang alok mula sa isang taong kasing impluensyal ni Karim ay maaaring maging ang lifeline na matagal niyang hinahanap o maaari itong magdulot ng panganib. Pinili niyang isantabi ang takot at magtiwala sa kanyang desisyon para sa kapakanan ng kanyang anak. Kinabukasan ng gabi, pagkatapos matulog si Samir, nagpunta si Jennifer sa itinakdang address, isang marangyang palasyo sa laylayan ng lungsod. Isang butler ang nag-escort sa kanya papasok sa isang magarbang silid kung saan naghihintay si Karim. Ibinigay niya ang isang pagtango bilang bati at inimbitahan siyang maupo. "Salamat sa pagdating, Jennifer," sabi ni Karim sa isang malalim at kalmadong tono. "Alam ko ang iyong kalagayan at naniniwala akong matutulungan kita." Habang umuupo, naramdaman ni Jennifer ang bigat ng sandali at nagtanong ng direkta, "Ano ang kailangan mo mula sa akin?" Sumagot si Karim, "Kailangan ko ng isang mananayaw." Naguluhan, sumagot si Jennifer, "Mananayaw? Oo, para sa mga pribadong pagtatanghal. Pinahahalagahan ng aking mga bisita ang sining at tradisyon. Bilang kapalit, bibigyan kita ng malaking kabayaran, sapat upang matiyak ang isang kinabukasan na walang hirap para sa iyo at sa iyong anak." Tahimik na umupo si Jennifer, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Malinaw ang alok, ngunit nag-aalangan siya tungkol sa mas malalim na layunin ni Karim. "Bakit ako?" tanong niya. Patuloy na nakatitig si Karim. "Mayroon kang natatanging alindog, isang kaakit-akit na bihirang makita at maganda ka." Nagkaroon ng pangingilabot si Jennifer nang tanungin niya, "Ano ang mga kondisyon?" "Simple lang, magtatanghal ka lamang para sa akin at sa aking mga bisita, laging may profesionalismo at walang pisikal na kontak ayon sa mga nakasaad sa kontrata." Itinulak ni Karim ang isang dokumento patungo sa kanya. Mabilis na binasa ni Jennifer ang kontrata, bawat probisyon ay tila kakaibang nakatadhana. Nag-atubili siya.
Hindi komportable sa ideya ng magtanghal para kay Karim at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang pag-iisip na magugutom ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na pirmahan ang dokumento. Maligayang pagdating sa aking mundo, Jennifer, wika ni Karim. Ang kanyang ngiti ay may kasamang misteryo at bahagyang nakakatakot na tono. Hindi niya alam, ang kontratang ito ay hindi lang para suportahan si Samir. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Jennifer sa palasyo, isang halo ng pagkabahala at determinasyon ang nararamdaman. Ang bigat ng kontrata ay mabigat, ngunit ang imahe ng kanyang anak na masaya at busog ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Inihatid siya sa isang marangyang silid kung saan naghihintay ang isang sayaw na kasuotan, isang berdeng damit na pinalamutian ng ginto at mga marurupok na belo na kumikislap sa ilalim ng malambot na liwanag ng chandelier. Tahimik na nagbihis, ikinabit niya ang mga bell sa kanyang mga pulso. Ang tunog nito ay damfiling sa paligid tulad ng isang overture. Nang siya ay tawagin, naglakad siya patungo sa isang magarbong bulwagan na puno ng marangyang dekorasyon, kung saan naghintay si Karim at dalawang kilalang bisita. Sa isang subtili na hudyat ni Karim, nagsimula ang musika, isang banayad at nakakabighaning melodiya na parang simoy ng disyertong hangin. Huminga ng malalim si Jennifer at nagsimula sa kanyang sayaw. Ang kanyang mga braso at belo ay gumagalaw ng maayos. Ang mga bell sa kanyang mga binti ay tumunog ng may ritmo. Sa bawat galaw, si Karim ay matiyagang nagmamasid sa kanya. Ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay nagsiwalat ng malalim na pagkagusto at hindi nasasabi na pagpapahalaga. Hindi sumayaw si Jennifer dahil lamang sa pangangailangan, kundi para bang siya'y naglalatag ng isang tahimik na kwento sa bawat pag-ikot. Ang mga alaala ng kanyang paglalakbay, ang mga laban para sa kaligtasan at ang malalim na pagmamahal niya sa kanyang anak na si Samir ay nagpuno ng kanyang pagtatanghal na nagbigay dito ng parehong tibay at kahinahunan. Kahit hindi siya nagsalita, malinaw ang mensahe ng kanyang sayaw sa pamamagitan ng bawat galaw. Pagkatapos huminto ang musika, magalang na yumuko si Jennifer at naghintay ng sagot. Ang katahimikan sa silid ay pinutol ng marahang palakpakan ni Karim na sinundan ng mga pinipigilang papuri mula sa kanyang mga bisita. Kamangha-mangha, wika ni Karim habang tumatayo. Nalampasan mo ang aking mga inaasahan, Jennifer. Sa kabila ng papuri, pinanatili ni Jennifer ang kanyang kalmado. Salamat, Ginoong Karim, sagot niya ng matatag bago lumingon upang umalis. Nilapitan siya ni Karim at nagsalita sa isang mahinang tono, halos lihim. Magandang trabaho ngayong gabi. Kung magpapatuloy ka ng ganito, magiging kapwa kapaki-pakinabang ang ating kasunduan. Isang simpleng tango lang ang ginawa ni Jennifer bago lumabas ng silid. Ramdam ang ginhawa na natapos na niya ang kanyang unang pagtatanghal. Nang bumalik siya sa kanyang tinutuluyang kwarto, nakasalubong niya ang isang matatag na babae na may matalim na mga tampok at mga matang tila nagsusuri sa kanya ng mabuti. Ako si Carmen. Ipinakilala ng babae ang sarili na may matinding presensya. Ipinakita ni Karims na pinsan ng kanyang hindi pagkagusto at malamig na sinabi, "So ikaw pala ang mananayaw ni Sed, Carmen?" Ang tono niya ay matalim. "Sana'y nauunawaan mo ang iyong lugar." Tahimik na sumagot si Jennifer, "Ang lugar ko ay kung saan ligtas at busog ang anak ko." Tumaas ang kilay ni Carmen, tila nabigla sa matatag na sagot ni Jennifer. Makikita natin kung gaano katatagal. Hindi tinatablan ng hamon si Jennifer. Alam niyang haharap siya sa pagtutol, ngunit matibay ang kanyang layunin.
Pagbalik niya sa kanyang kwarto, umupo siya sa harap ng salamin at inaalis ang mga alahas. Nag-iisip tungkol sa kanyang determinasyon at sa anak na si Samir na nagdulot ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa ibaba, si Karim ay nagtagal sa silid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lugar kung saan ka lamang nagsayaw. Malalim ang pag-iisip. Siya ay nahulog sa alindog ni Jennifer, isang misteryo na hindi niya kayang iwaksi. Dumating ang ikatlong gabi at unti-unting nasasanay si Jennifer sa kabigha-bighaning palasyo. Gayunpaman, alam niyang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay humahantong siya sa isang mas mapanganib na hindi alam. Mas magarbo ang bulwagan kaysa sa mga naunang gabi. Ang mga kristal na chandelier ay kumikislap at si Karim ay nakaupo mag-isa sa gitna na nagbigay ng kakaibang kuryosidad kay Jennifer. Inaayos niya ang kanyang mga belo, naghihintay sa musika na nagsimula, banayad tulad ng isang marahang hangin. Sumayaw siya ng tumpak at mahinahon. Ang katahimikan sa paligid ay tanging tunog lamang ng mga bell sa kanyang pulso ang sumasalungso. Ang titig ni Karim ay matalim, sinusundan ang bawat galaw ni Jennifer. Nang matapos ang pagtatanghal, magalang siyang yumuko. Naglaan ng ilang saglit si Karim bago lumapit sa kanya. Sumasayaw ka na para bang daladala mo ang bigat ng libu-libong kwento, komento niya ng tahimik. Medyo tumigas ang katawan ni Jennifer. Wala nang kwento. Narito ako upang igalang ang ating kasunduan. Nagmumukhang interesado si Karim. Ang ekspresyon sa mukha ay nagpapakita ng pag-iisip. Minsan, ang kasunduan ay higit pa sa mga salitang nakasulat sa papel, wika niya ng misteryoso bago umalis. Isang panginginig ang dumaan kay Jennifer. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan habang siya'y lumabas ng bulwagan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang muling makita si Carmen sa pasilyo. Sa isang malamig na ngisi, hinarang siya ni Carmen. Akala mo ba kilala mo si Karim? Huwag magpalinlang, siya ay isang taong puno ng mga lihim. Wala akong interes sa kanyang mga lihim, sagot ni Jennifer, na pilit ipinagpatuloy ang kalmado. Tumawa si Carmen ng malakas. Ang hindi pagkakaalam ay mapanganib, lalo na para sa isang kagaya mo. Bago pa makapag-react si Jennifer, umalis na si Carmen na nag-iwan ng isang tensyong atmosfera. Sa gabing iyon, narinig ni Jennifer ang mga yapak sa labas ng kanyang kwarto. Ang kanyang kuryosidad ay nagdala sa kanya upang sumilip sa tamang panahon upang makita si Karim na papunta sa isang liblib na bahagi ng palasyo. Dahan-dahan siyang sumunod, nagtago sa mga anino. Nakarating siya sa isang pinto, ngunit tanging mga piraso ng usapan lamang ang narinig niya. Naririnig ang maligamgam na boses ni Karim. Hindi pa niya dapat malaman, hindi pa ngayon. Hindi na narinig ni Jennifer ang iba pang mga salita, ngunit ang mga salitang iyon ay naghasik ng mga tanong sa kanyang isipan. Sino nga ba si Karim at bakit siya ang pinili? Matapos siyang umalis, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang mga pag-iisip ay mabilis at magulo. Malinaw na mayroong isang lihim na itinatago sa kanya, isang bagay na maaring magbago ng lahat. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Karim para sa isang kaswal na pagpupulong sa hardin ng palasyo. Mas relaxed siya, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagtatago ng mga nakatagong katotohanan. Jennifer, nagsimula siya habang naglalakad sa mga bulaklak. Bakit mo tinanggap ang alok ko? Huminto si Jennifer bago sumagot, ang anak ko ang aking mundo. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan siya ng mas magandang buhay. Tumango si Karim na tila inaasahan ang sagot na iyon. Malakas ang pagmamahal ng isang ina. Ngunit iniisip ko, ano ang handa mong isakripisyo para sa kanya? Huminto si Jennifer at tumingin ng diretso kay Karim. Lahat, hanggang sa huling bahagi ng aking pagkatao.
Nakatayo silang sandali, tahimik. Si Jennifer ay nakakaramdam ng isang pahiwatig ng respeto o marahil isang mas malalim na bagay sa ekspresyon ni Karim. Kung ganoon, sana'y hindi mo kailangang patunayan ito, wika ni Karim. Ang boses ay may kasamang misteryosong undertone. Bago pa makapagtanong si Jennifer, binago ni Karim ang usapan at pinangunahan siya pabalik sa palasyo. Sa gabing yon, habang iniisip ni Jennifer ang mga nangyari sa araw, lalong lumalim ang kanyang hindi pagkakaintindi sa mga lihim na maaring itinatago ni Karim. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang pangunahing prioridad niya ay ang kaligtasan ni Samir at handa siyang tiisin ang anumang kinakailangan upang maprotektahan siya, kahit na ito ay may malaking halaga. Sa labas, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buo at bilog na buwan, si Karim ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Ang mga kamay ay nakatago sa likod niya, malalim sa pagninilay. Hindi inaasahan ni Jennifer na magugulo siya, hinamon ng kontrol na siya ay maingat na pinananatili. Pinapaalala siya sa kanya na hindi kailanman matatakpan ang nakaraan at ang kanilang mga lihim ay magsasama tulad ng mga belo sa kanyang sayaw. Mahinhin ngunit puno ng mga nakatagong kahulugan. Kinabukasan, maaga ay gumising si Jennifer at inaayos ang kanyang scarf sa harap ng salamin nang may matalim na katok na nagputol sa katahimikan. Pumasok si Carmen nang mabilis. Ang malamig niyang titig ay hindi maipaliwanag. Tila nag-adjust ka ng maayos sa mga luho dito, wika ni Carmen. Ang mga braso ay nakapako sa dibdib. Ngunit huwag magpalinlang, isa ka lamang disposable pawn sa laro ni Karim. Huminga ng malalim si Jennifer, hindi pinapayagan na maapektuhan siya ng matalim na mga salita ni Carmen. Anuman ang layunin niya, hindi mo na iyon dapat alalahanin. Lumapit si Carmen, ang mga mata ay kumikislap ng matalim. Akala mo ba kilala mo siya? Isang ilusyon lang ang iyong hinahabol. Hindi papayagan ni Karim na may makalapit sa kanya ng isang tulad mo. Nanatiling kalmado, si Jennifer, isang tahimik na galit ang nagsimula sa kanyang dibdib. Wala akong balak na makalapit kay Karim. Narito ako para sa kapakanan ng anak ko, sagot niya. Ang tawa ni Carmen, malamig at mapanlait, ay umabot sa buong silid. Makikita natin kung gaano katatagal. Pagkatapos ng araw na iyon, habang nagsasanay ng sayaw si Jennifer, ang choreographer, isang mahigpit na babae, ay maingat na itinama ang bawat galaw niya. Ang presensya ni Carmen ay tila nagbigay anino sa kanya. At ang mga naunang salita ni Carmen ay umaabot sa isipan ni Jennifer. Gayunpaman, alam ni Jennifer na hindi siya maaaring magpadala sa anumang pagkabahala. Ang bawat hakbang ay isang paggalaw patungo sa pag-secure ng kinabukasan ni Samir. Nang gabing iyon, sa isang intimate na hapunan na inorganisa ni Karim para sa ilang piling bisita, tinawag si Jennifer upang magsayaw muli. Ang bulwagan na may malambot na liwanag mula sa mga kandila ay nagbigay ng halos mahiwagang ambience. Ang malupit na ngisi ni Carmen ay nagmumungkahi na may sarili siyang plano. Sumayaw si Jennifer. Bawat galaw ay tumpak na isinagawa habang ang musika ay pumapalibot sa buong silid. Nang magtagpo ang kanyang mata kay Karim habang siya ay nagsasayaw, napansin niya ang isang nakakatakot na lalim sa kanyang titig, parang tinitingnan siya ng lampas sa kanyang panlabas na anyo. Pagkatapos ng pagtatanghal at palakpakan ng mga bisita, nilapitan ni Carmen si Karim at hindi binigyan ng pansin si Jennifer. Isang magandang palabas, hindi ba? Komentaryo niya, ang ngiti ay malamig. Oo, talagang ganon, sagot ni Karim. Ngunit ang kanyang pansin ay nanatili kay Jennifer. Napansin ni Carmen ang ekspresyon na ito at napatigilang masama. Sana ay naiintindihan mo ang ginagawa mo, pinsan. Hindi siya kabilang sa ating mundo, babala ni Carmen. Nagmukhang seryoso ang ekspresyon ni Karim.
At anong mundo ang tinutukoy mo? Yung mundo kung saan naghuhusga tayo ng hindi naiintindihan? Si Jennifer ay may higit na dignidad kaysa sa marami sa mga dumaan sa mga pintuang ito, sagot niya. Tahimik si Carmen, ngunit makikita ang galit sa kanyang mukha na mabilis na umalis sa bulwagan, nagiiwan ng isang matinding tensyon. Sa mga susunod na araw, nagsikap si Jennifer na iwasan si Carmen, ngunit parang laging nariyan ng huli isang patuloy na banta na nagtatago sa anino. Isang gabi, isang liham na ipin slid sa ilalim ng kanyang pintuan ang nahuli ang kanyang atensyon. Ang mensahe nito ay nagdulot ng takot. Mag-ingat ka sa mga pinagtitiwalaan mo. Ang iyong lihim ay maaaring magdulot ng malubhang kapahamakan. Ang mga panginginig ay dumaan sa katawan ni Jennifer. Kilala niyang kamay ni Carmen ang likod ng liham na iyon. Determinado siyang protektahan ang kanyang anak, kaya't nagpunta siya kay Karim. Nasa kanyang study si Karim, napapalibutan ng mga dokumento. Ngunit tinitigan siya ni Karim nang pumasok si Jennifer. Kailangan ko pong makipag-usap sa inyo, wika niya ng malinaw. Walang anuman, iniimbitahan siyang maupo ni Karim, naramdaman ang pangangailangan sa kanyang boses. Hindi nag-atubili si Jennifer. Ang pinsan mo po na si Carmen ay nagbabanta sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, ngunit hindi ko po kayang magpasya ito at panganib ang aking anak. Ngumit si Karim, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Walang kapangyarihan si Carmen dito. Ako ang mag-aaksyon ukol sa kanya, tiniyak ni Karim. Masisiguro mo po ba iyon? Tanong ni Jennifer. Ang kanyang determinasyon ay malinaw. Dahil hindi ko kayang isugal ang kaligtasan ng anak ko. Direktang tinitigan ni Karim si Jennifer, isang mahaba at mabigat na sulyap ang kanilang pinagdaanan. Jennifer, ikaw at ang anak mo ay magiging ligtas habang nasa ilalim ng bubong na ito, pangako ni Karim. Bagamat tinitiyak ito ni Karim, alam ni Jennifer na ang banta mula kay Carmen ay hindi pa tapos. Kinagabihan, lihim na nakipagkita si Carmen sa isang lalaki sa isang liblib na bahagi ng palasyo. Kailangan ko siyang mawala, wika ni Carmen, ipinasa ang isang sobre sa lalaki. Gawin mo ang kailangan. Tumango ang lalaki at mabilis na sumanib sa mga anino habang si Carmen ay ngumisi, tiwala sa tagumpay ng kanyang plano. Samantala, naghahanda si Jennifer sa anumang hamon. Ang kanyang maternal instincts at matibay na determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang anumang pagsubok. Si Karim, na nagmamasid sa lakas ng loob ni Jennifer, ay nagsimulang mapagtanto na si Jennifer ay hindi basta-bastang babae. Siya ay may lakas na nagbabanta sa mismong pundasyon ng kanyang mundo. Habang ang tadhana ay nagtatagpo ng kanilang mga landas, malinaw na wala sa kanilang dalawa ang makakatakas mula sa ugnayang nagsisimula nilang buuin. Inaayos ni Jennifer ang kanyang mga belo, ang mga daliri ay nanginginig, ang bigat ng mga banta ni Carmen ay matinding nakaukit sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya papayag na matakot. Habang naglalakad patungo sa Grand Hall, iniisip niya ang mukha ni Samir. Ang kanyang mga pagtatanghal ay hindi lamang sayaw, mga kilos ng kaligtasan, bawat hakbang ay patunay ng hindi matitinag na kagustuhan niyang protektahan ang anak. Nang pumasok siya sa bulwagan kung saan naghihintay si Karim, ang banayad na tunog ng mga bell sa kanyang pulso ay nag-break ng katahimikan. Binanggit ni Karim ang hudyat ng kanyang kamay at nagsimula ang musika, ang nakakaakit na melodya na pumuno sa silid. Sumayaw si Jennifer, ang kanyang mga galaw ay tumpak ngunit puno ng emosyon. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Para kay Jennifer, ang bawat sayaw ay higit pa sa pagtupad sa kontrata. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng kanyang mga pinakamatinding laban at mga pangarap.
Pinagmamasdan siya ni Karim ng may pambihirang atensyon na parang nabighani sa bawat galaw na kanyang ginagawa. Ipinapakita ang mga detalye na dati niyang hindi napansin. Isang tahimik na pagkakaintindihan ang tila dumaan sa pagitan nila, isang bagay na hindi maintindihan ni Jennifer ngunit hindi maitatanggi. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nilapitan siya ni Karim ng tahimik, huminto sa ilang hakbang ang layo. Ang mga mata niya ay nakatutok ng matindi sa kanya. "Mukha kang mas malakas kaysa sa hitsura mo," sabi niya. Ang tinig ay may kasamang pagmamasid at papuri. Tahimik lang si Jennifer, hindi alam kung paano sasagot. Nandiyan siya para lamang tuparin ang isang kasunduan, ngunit ang matinding titig ni Karim ay nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. "Ang iyong sayaw ay nagpapakita ng pasanin na malaki pa kaysa sa inaakala mo," patuloy pa ni Karim. "Ano ang pinagmumulan ng iyong lakas?" Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, sumagot si Jennifer, "Ang anak ko. Siya ang dahilan ng lahat para sa akin." Dahan-dahang tumango si Karim, parang may naunawaan siyang higit pa sa mga salita ni Jennifer. "Masuwerte si Samir na ikaw ang ina niya," sabi niya. Paglingon, naramdaman ni Jennifer ang parehong pagmamalaki at kahinaan, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinatibay ni Karim ang kanyang sinabi, "Hindi ka na maaabala ni Carmen. Poprotektahan kita at ang anak mo. Iyon ang pangako ko sa iyo." Ang tinig niya ay seryoso, ngunit naintindihan ni Jennifer na ang mga salita ay hindi sapat. Isang tunay na banta si Carmen at kailangan niyang mag-ingat. Sa gabing iyon, nagmadali si Jennifer patungo sa kwarto ni Samir matapos ang isang agarang tawag. Siya ay may matinding lagnat, nanginginig sa ilalim ng kumot. Nang walang tigil, sinubukan ni Jennifer na palamigin siya gamit ang malamig na tela. Nag-aalala si Karim sa nakita niyang abala ni Jennifer at agad siyang dumating sa pintuan ng kwarto. "Anong nangyayari?" tanong niya nang pumasok sa kwarto. "May lagnat siya," paliwanag ni Jennifer. Ang tinig ay nanginginig. "Kailangan namin ng doktor." Walang pag-aalinlangan, nagutos si Karim sa isang katulong. "Ihanda na ang sasakyan. Dadalhin namin sila sa pinakamagandang ospital sa syudad." Nagulat ngunit nagpapasalamat, pinanood ni Jennifer si Karim na mabilis na inayos ang kanilang pag-alis. Pagkalipas ng ilang sandali, sila ay nasa daan patungo sa ospital. Hawak ni Jennifer ang kamay ni Samir. Sa ospital, agad na inasikaso ng mga doktor si Samir at tiyakin ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng paggamot, isa lamang itong matinding lagnat. Kailangan niyang magpahinga at uminom ng maraming tubig bago pinauwi sila. Pagbalik sa palasyo, tinulungan ni Jennifer si Samir na matulog sa kama at naghintay sa tabi niya habang natutulog. Tahimik na nakatayo si Karim sa pintuan, iginagalang ang sandaling iyon. "Salamat," sabi ni Jennifer sa wakas, hindi lumilingon upang tignan siya. "Walang anuman," sagot ni Karim. "Ginawa ko lamang ang nararapat." Huminga ng malalim si Jennifer. "Hindi lahat ng tao ay kikilos tulad ng ginawa mo." Sumubsob si Karim ng kaunti, ngunit nanatili sa isang magalang na distansya. "Mahalaga sa iyo si Samir at dahil doon, mahalaga rin siya sa akin." Tiningnan siya ni Jennifer, litong-lito sa kanyang ekspresyon na nagtataglay ng sinseridad, ngunit may halong lungkot na hindi karaniwan sa kanyang normal na ugali. "Bakit mo ginagawa lahat ito?" tanong ni Jennifer. Binrik ang katahimikan. Huminto si Karim bago sumagot. "Marahil ay pinapaalala mo sa akin ang isang bagay na mahalaga na nawala ko noon." Ang mga salitang iyon ay nagtagal, mabigat, na may kahulugan. Hindi alam ni Jennifer kung paano tumugon, ngunit naramdaman niyang may ipinapakita si Karim na mas personal na bahagi ng kanyang sarili, na itinagong niyang itago sa iba. Gabi na nang hindi makatulog si Jennifer, ang mga salita ni Karim ay humalo sa kanyang mga alalahanin at mga pagdududa.
Napagtanto niyang mahina ang kanyang posisyon, ngunit may mas malalim na nangyayaring kaganapan. Habang iyon, si Karim ay nasa kanyang silid-aklatan, nakatingin sa isang lumang litrato ng isang ngumingiting babae na may bata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang larawan, puno ng nostalhiya. Ipinangako ko na hindi na ito muling mangyayari, bulong niya sa sarili bago iligpit ang litrato at pinatay ang ilaw. Tila ang tadhana ay naglalayon na higit pang magsanib ang kanilang mga buhay at naghahanda sila para sa mga hamon na susubok sa kanilang katatagan at mga ugnayan. Habang naglalakad si Jennifer sa mga pasilyo ng palasyo, naliligo sa gintong liwanag na nagmumula sa marmol, ang kanyang mga isip ay puno ng mga alalahanin kay Samir at kay Karim. Ang kanyang pangangailangan para sa anak ay kasabay ng misteryosong sinabi ni Karim, "Pinapaalala mo sa akin ang isang bagay na nawala ko." Naputol ang kanyang pagninilay nang kumanan siya at nakita si Carmen. Bihis na elegante si Carmen, ang mga mata nito ay matalim at puno ng paghamak. "Nahulog ka sa mata ni Karim," pang-aasar niya, "ngunit huwag magpalinlang. Maaring mukhang mahabagin siya, pero hindi siya magpapatawad pagdating sa proteksyon ng kanyang katayuan." "Hindi ko kailangan ang pag-apruba ng sinuman," tugon ni Jennifer ng matigas, tanging anak lang ang iniisip. Lumapit pa si Carmen, ang tono ng boses ay nagiging banta. "Mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Nanghihimasok ka sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan." Tinutukan ni Jennifer si Carmen ng matalim na titig, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Karim. Ang mabilis niyang hakbang ay nagbigay ng senyales na baka narinig niya ang kanilang pag-uusap. "Carmen," tawag ni Karim, ang tinig ay mababa at may autoridad, humihiling ng pribadong pag-uusap. Nakatayo lang si Jennifer, pinapanood si Carmen na nag-aalangan, ngunit sumunod kay Karim. Ang hangin ay mabigat ng tensyon, tila may isang kritikal na sandali na malapit ng maganap. Nanatiling alerto si Jennifer, alam niyang kailangan ng pag-iingat. Sa loob ng isang opisina sa palasyo, isinara ni Karim ang pinto at hinarap si Carmen na may seryosong ekspresyon na taliwas sa kanyang karaniwang kalmado. "Kailangan mong itigil ang iyong mga manipulasyon, Carmen," sabi niya. Ang mga braso ay nakataas sa kanyang dibdib. Tumugon si Carmen ng matigas ang ulo. Ang baba ay itinaas. "Pinoprotektahan ko lang ang ating pamilya." "Si Jennifer ay isang banta sa lahat ng ating itinayo," sabi ni Carmen. Pumaimbabaw ang titig ni Karim, naging mas matindi ang kanyang mga mata. Si Jennifer ay hindi banta. Isang ina siya na nagpoprotekta sa kanyang anak, isang konsepto na tila hindi mo kayang maunawaan. "Siya ay isang tagalabas," sagot ni Carmen ng matindi. "Kaya mo bang ilagay ang tiwala mo sa kanya kaysa sa iyong sariling pamilya?" Matigas ang sagot ni Karim. "Tiwala ako sa kanya dahil ipinakita niya ang kanyang katapatan, hindi tulad mo na nagbigay sa akin ng bawat dahilan para magduda sa iyo." Panandaliang naglaho ang kulay sa mukha ni Carmen, ngunit agad niyang ipinakita ang sarili. "Ang suporta mo sa kanya ay makakahiya sa ating pamilya," sagot niya. "Hanggang dito na," sigaw ni Karim. "Kung muling masasaktan mo si Jennifer o si Samir, wala akong ibang pagpipilian kundi palabasin ka sa palasyong ito magpakailanman." Nagtamasa ang kwarto ng matinding katahimikan bago umalis si Carmen. Naiwan si Karim na nag-iisa kasama ang kanyang mga pagninilay. Sa kanyang kwarto, pinanood ni Jennifer si Samir na naglalaro gamit ang mga kahoy na blokeng ibinigay ni Karim. Ang isip ay puno ng mga pagninilay sa komplikadong pagkatao ni Karim. Siya ay protektibo ngunit malayo, at habang iniisip iyon, napagtanto niyang ang kanyang kalagayan ay puno ng kabigatan.
na kumukontra sa mga masayang alaala sa loob ng isang family album na kanyang binabaliktad. Isang liham ang nahulog mula sa album na binasa ni Jennifer. Ito ay isang masakit na pamamaalam mula sa asawa ni Karim na nagpapahayag ng walang hangganang pagmamahal at hinihikayat siyang protektahan ang kanilang pamilya sa anumang halaga. Ang emosyon ng mensahe ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Jennifer, nagpapalalim ng kanyang pangunawa sa mga pasanin ni Karim. Hindi lamang niya siya pinoprotektahan, kundi naghihirap din siya sa mga pagkatalo sa nakaraan. Sa isang pagkakataon sa hardin, lumapit si Karim kay Jennifer na katatapos lang magbasa ng liham. "Binasa mo ang liham," sabi niyang tahimik. Tumango si Jennifer bilang sagot. "Ngayon alam mo na kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na tayo ay napapaloob sa isang delikadong sitwasyon," sagot ni Jennifer. Nagsay si Karim at naupo sa tabi niya. Ang bigat ng kanilang pinagdadaanan ay kapwa ramdam sa kanilang pagitan. "Hindi ko nais na maranasan mo ang pinagdaanan ni Amal. Hindi ko kayang mawalan ng iba pang tao," wika ni Karim ng may kabigatan na nagbigay diin sa kanyang malalim na takot. "Ano ang gagawin natin ngayon?" tanong ni Jennifer. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumingin si Karim sa nalalaglag na araw. Ang kanyang silweta ay pormal na nakatayo laban sa papaliwanag na liwanag. "Lalaban tayo, hindi natin papayagan na mawala sa atin ang anumang nararapat sa atin." Sa gabing iyon, isang bagong tiwala ang sumakop kay Jennifer. Nagsimula niyang makita si Karim hindi lamang bilang isang misteryosong at malayo na tao, kundi bilang isang kaluluwang kaayon na may parehong sakit at katatagan. Sa kabila ng mga banta, nakaramdam siya ng lakas ng loob at pakikipagtulungan sa kanya. Habang tinutulungan ni Jennifer si Samir na matulog sa kama, si Karim ay abala sa ibang bahagi ng palasyo, nag-iisip ng estratehiya. Alam niyang maingat si Carmen, kaya't naghahanda siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang protektahan si Jennifer at ang kanyang anak. Nakaayos na ang lahat at ang tadhana ay naghihintay na magbigay ng mga pagsubok sa kanila. Pagising ni Jennifer na may pakiramdam ng kaba, naramdaman niyang ang palasyo ay puno ng tensyon. Habang siya ay naghahanda, maririnig ang mabilis na mga hakbang sa pasilyo. Isang kasambahay na may alalang ekspresyon ay tumigil sa kanyang pinto. Si Miss Carmen ay may binabalak, "Mag-ingat po kayo," bulong nito ng madali. Nagpakatatag si Jennifer na uunawaan niyang hindi patapos ang laban kay Carmen at ang pagiging handa ang tanging depensa. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag siya ni Karim sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa gitna ng mga dokumento at ang mga mata na karaniwang kalmado ay nagsiwalat ng alalahanin. Ginagamit ni Carmen ang kanyang impluensya upang pabagsakin ka, sinabi niya ng tuwiran. Pinipilit niyang ipaalam sa mga lokal na autoridad na nilapastangan mo ang mga tradisyon at sinira ang reputasyon ng palasyo. Naramdaman ni Jennifer na parang umiikot ang mundo sa ilalim niya. "Pwede itong magdulot ng panganib sa akin at kay Samir?" "Alam ko," sagot ni Karim. Ang tono ay matatag. "Huwag mag-alala. Nagsimula na akong magsagawa ng mga hakbang upang protektahan kayo. Ang kailangan ko lang mula sa iyo ay tiwala." "Hindi madaling magtiwala," sagot ni Jennifer. Ang tinig ay may halong pagdududa. Tumitig si Karim sa kanya. "Mahirap, alam ko. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako upang ipagtanggol ka, anuman ang halaga." Habang hindi nila ito alam, si Carmen ay nasa isang madilim na pasilyo, iniaabot ang isang makapal na sobre sa isang lalaking hindi kapansin-pansin, ngunit may malupit na anyo. "Gawin mo ang lahat ng kinakailangan," utos niya ng malamig.
Gusto kong mawala siya sa palasyong ito bago matapos ang linggo. Tumango ang lalaki at nawala sa dilim, habang ang ngiti ni Carmen ay nagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang paparating na tagumpay. Noong gabing iyon, hindi mapakali si Jennifer. Tinutulak ng isang malakas na pagnanasa, nagpasya siyang harapin si Carmen ng mag-isa. Iniiwasan ng kaligtasan ni Samir, lumapit siya sa kwartong ni Carmen. Sa loob, si Carmen ay abala sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin, pinalamutian ng kumikinang na mga alahas. "Alam kong pupunta ka," wika ni Carmen nang hindi lumilingon. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Jennifer. Ang tinig ay puno ng emosyon. Tumayo si Carmen at hinarap siya. Ang ekspresyon ay matigas. "Dahil hindi ka nararapat dito. Si Karim ay pamilya ko. Ikaw ay isang tagalabas lang na nakakagambala sa kanya mula sa kanyang mga tungkulin." "Nandito ako para sa anak ko," sagot ni Jennifer ng matindi. "Hindi mo alintana ang aming kaligtasan." Lumapit si Carmen, ang mga mata ay malamig. "Ang lahat ng nasa ilalim ng bubong na ito ay may kinalaman sa akin at hindi ko papayagang sirain mo ang aming reputasyon." Bago makasagot si Jennifer, bumukas ang pinto. Si Karim ay pumasok. Ang galit ay sumabog mula sa kanya. "Carmen, tama na!" sigaw niya. Ang boses ay umuugong sa buong silid. Nagulat si Carmen at tumigil habang papalapit si Karim. "Kung magtutuloy ka pa ng kahit anong hakbang laban kay Jennifer o Samir, wala akong ibang pagpipilian kundi paalisin ka ng permanente," wika niya ng mahigpit. Pinagapang ni Carmen ang mga labi, ngunit nanatili siyang tahimik. Lumapit si Karim kay Jennifer. "Sumama ka sa akin, hindi ka ligtas dito." Habang sinusundan siya ni Jennifer sa palasyo, nakinig siya habang sinabi ni Karim, "Naubos na ang kontrol ni Carmen. Kailangan ko itong ayusin ng buo." "Paano mo ito gagawin?" tanong ni Jennifer. Ang pagkabahala ay malinaw. Huminto si Karim at hinarap siya. "Magpapatawag ako ng pulong ng pamilya. Kailangan nilang malaman ang buong kalakaran ni Carmen. Sa ngayon, umiwas ka muna sa kanya." Sa mga sumunod na araw, ang isang nakakatakot na tensyon ay sumakop sa palasyo. Ang tila kalmado na anyo ni Carmen ay nagpapahiwatig ng isang mapanlinlang na katahimikan, habang si Karim ay abala sa paghahanda para sa darating na pulong ng pamilya. Isang gabi, si Jennifer ay tinawag ng madali sa malaking sala. Pagdating niya, nakita niyang si Karim ay nakatayo, kasama ang dalawang kalalakihan na malalim ang pinag-uusapan. Tumigil sila nang makita siyang papalapit. "Jennifer, kilalanin mo si Mr. Abbas at Mr. Rashid," ipinakilala ni Karim ang dalawa na ipinakita niyang mga kasapi ng Pamilya Council. Nagpalitan sila ng bati, naramdaman ni Jennifer ang hindi komportabling pagsusuri ni Abbas, habang si Rashid naman ay tila walang malasakit. "Nandito kami upang tiyakin na magtatagumpay ang katarungan," matigas na pahayag ni Abbas. Ang mga mata ay nakatutok kay Jennifer. "Inaasahan namin ang inyong buong kooperasyon." Tumango si Jennifer, alam niyang bawat galaw at bawat salita ay sinusuri. Habang pinag-uusapan ni Karim at ng mga kasapi ng council ang mga hakbang, si Carmen ay nakahiwalay sa isang silid. Pinaplano ang kanyang huling hakbang. Pinag-aaralan niya ang mga dokumentong maghahatid ng malaking kasiraan kay Jennifer. Balak niyang ibigay ito sa mga autoridad upang maipadala si Jennifer at mawalay kay Samir. Ngunit nauunahan na siya ni Karim at nag-utos ng isang tapat na kasamahan upang agawin at tiyakin ang mga dokumento bago ito magamit ng masama. Nang matuklasan ni Carmen ang pagka-abort ng plano, nainis siya, ngunit napagtanto niyang ang anumang karagdagang aksyon ay maglalantad ng kanyang pagtataksil. Kinabukasan, isang matinding pulong ang ginanap sa malaking hall kasama ang Pamilya Council, si Carmen at si Jennifer.
Ang hangin ay puno ng tensyon habang si Karim ay tumayo sa gitna, may malakas na awtoridad. Dumating na ang panahon upang tapusin ito, pahayag ni Karim ng may awtoridad. Si Carmen ay nagbanta sa kaligtasan at dangal ng aming palasyo sa pamamagitan ng pagtarget kay Jennifer at Samir. Sa kabila ng pagtatangkang magsalita ni Carmen, pinatigil siya ni Karim sa isang galaw ng kamay. "Huwag na tayong magpatawad," aniya mahigpit ang boses. "Ibinetray mo ang tiwala ng aming pamilya at inilagay sa panganib ang aming kaligtasan. Ngayon, ang council ay magpapasya sa iyong kaparusahan." Tahimik na nag-usap ang mga kasapi ng council at pagkatapos ng matinding deliberasyon, tumayo si Abbas at nagsalita, "Ito ang desisyon ng buong council, ang pagpapaalis kay Carmen mula sa palasyo. Hindi namin kayang tanggapin ang kanyang mga ginawa at ang kaligtasan ng aming pamilya ay higit sa lahat." Matigas pa rin si Carmen, umalis sa hall ng walang lingon. Si Karim, na halatang magaan ang pakiramdam, lumapit kay Jennifer. "Ligtas ka na ngayon," siya'y nagpatibay, ngunit naramdaman ni Jennifer na ang resolusyon ng isang laban ay maaaring magpasimula ng isang bagong hamon. Nang gabing iyon, isang nakakabahalang tunog mula sa pasilyo ang gumising kay Jennifer. Sinilip niya mula sa kanyang pinto at nakita ang dalawang lalaking may uniforme na papalapit, kasama si Carmen na may malupit ng ngiti. "Jennifer Roshan?" tanong ng isa sa mga lalaking may awtoridad. "Kinakailangan kang sagutin ng mga awtoridad." "Anong mga paratang?" tanong ni Jennifer. "Ang boses ay matatag sa kabila ng kanyang alarma. Inakusahan kang lumabag sa mga batas ng moralidad ng bansa." Tugon ng opisyal ng walang emosyon. "Kailangan mong sumama sa amin." Bago pa makapagtanong si Jennifer, lumabas si Karim sa pasilyo. Ang galit ay sumabog sa kanya. "Ano ang ibig sabihin nito?" sumigaw siya. "Isinasagawa namin ang isang formal na reklamo, paliwanag ng opisyal. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin." Hiniling ni Karim na makita ang reklamo, binasa ang dokumento at nakita niyang manipulasyon ni Carmen kahit na hindi nakalagay ang kanyang pangalan. "Ito'y kalokohan," anya, pinunit ang dokumento. "Si Jennifer ay nasa ilalim ng aking proteksyon at walang masama ang mangyayari sa kanya dito." Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal at si Carmen ay matapang na nagsabi, "Ang batas ay higit sa anumang personal na garantiya, Karim. Hindi mo siya kayang protektahan magpakailanman." "Tama na, Carmen," sumigaw si Karim. "Nagtatapos na ang iyong paghihiganti laban kay Jennifer. Kung magpatuloy ka pa, haharapin mo ang matinding parusa." Sa pagkakaroon ng matibay na depensa ni Karim, nagdesisyon ang mga opisyal na umatras. Ngunit pinaalalahanan nilang magpapatuloy ang kanilang imbestigasyon. Si Jennifer, bagaman pansamantalang nakahinga ng maluwag, ay naisip na ang laban para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang anak ay malayo pa sa pagtatapos. Noong gabing iyon, nagsagawa si Karim ng pulong kasama ang kanyang mga malalapit na kasamahan. Lumabis na si Sofia, pahayag niya habang naglalakad-lakad sa kanyang aklatan. Handa siyang durugin si Jennifer para lamang makaganti sa akin. "Ano ang mga opsyon natin?" tanong ng isa sa kanyang mga kasama. Huminto si Karim sa tabi ng bintana at tumingin sa dilim ng gabi. "Kailangan nating matuklasan ang isang tiyak na ebidensya na maglilinis kay Jennifer at mag-i-implicating kay Sofia bilang tunay na nagkasala sa mga awtoridad," resoluto niyang sinabi. Samantala si Jennifer ay nasa kanyang kwarto, pinapakalma si Samir na biglang nagising dahil sa ingay. "Andito lang si Mami," bulong niya habang pinapalakas ang katawan ng bata. "Magiging okay tayo." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita ng pampatibay loob, ramdam ni Jennifer ang nalalapit na panganib na mas matindi kaysa dati.
Alam niyang nagsusumikap si Karim upang protektahan sila, ngunit batid din niya ang walang tigil na pagnanais ni Sofia na sirain siya. Kinabukasan, tinawag si Jennifer sa malaking sala. Nandoon si Karim, naghihintay, ang mukha ay puno ng alalahanin. Kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay, sabi niya, iniiwasan ang upuan. Habang naupo si Jennifer, inihanda niya ang sarili para sa mahirap na pag-uusap na paparating. Ano ang nangyayari? Tanong niya ng puno ng kaba. Patuloy pa ang investigasyon ng mga autoridad, ibinunyag ni Karim. Ngunit si Sofia ay nililin lang ang ebidensya. Nagsumite siya ng mga pekeng dokumento at mga paratang na maaaring magpalala pa ng iyong kaso. Paano kung paboran nila siya? Tanong ni Jennifer, ang tinig ay nanginginig. Delikado ba si Samir? Pumikit sandali si Karim bago sumagot. Tiniyak ko sa iyo, wala siyang magiging masama, ngunit kailangan nating kumilos ng maingat. Haharapin natin ito ng magkasama. Habang nagsusumikap si Jennifer na panatilihin ang kanyang kalmado, ipinagpatuloy ni Karim ang kanyang mga pagtatanong. Alam niyang may ginugol na kasinungalingan si Sofia, ngunit kailangan niyang makuha ang konkretong ebidensya. Sa pamamagitan ng kanyang network, nakuha ni Karim ang mensahe mula kay Sofia na inuutusan ng kanyang kasamahan upang tiyakin ang pagkakasangkot ni Jennifer at kung kinakailangan, magtanim pa ng peking ebidensya. Sa pagkuha ng ebidensyang ito, nagkaroon si Karim ng kalamangan. Nag-schedule siya ng pulong sa mga autoridad upang ibunyag ang mga plano ni Sofia at ipagtanggol si Jennifer. Ngunit ilang oras bago ang kanilang pulong, dumating ang mga opisyal sa palasyo, dala ang isang warrant ng pag-aresto kay Jennifer. Sinubukan ni Karim na makialam, ngunit walang nangyari. Pakiusap, alagaan mo si Samir, pakiusap ni Jennifer kay Karim habang siya'y ikinukulong. Pangako mo? Pangako ko, poprotektahan ko siya, sagot ni Karim. Ang ekspresyon ay seryoso. Dinala si Jennifer sa isang madilim na bilangguan. Ang kanyang selda ay masikip, may metal na kama at isang maliit na bintana na halos walang liwanag na pumapasok. Nakaupo siya sa madalang na kutsyon at pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Sa labas, mabilis na kumilos si Karim. Inihanda niya ang mga ebidensyang magdidiin kay Sofia at ipinakita sa mga opisyal. Ang mga pangyayari ay nagbago ng dramatiko nang tawagin si Sofia upang magtestigo. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangkang itanggi ang mga paratang, ang ebidensya ay hindi matitinag. Sinubukan mong magtanim ng maling paratang laban sa isang inosenteng babae, sabi ni Karim habang nagsasalita sa korte. Mananagot ka sa ginawa mo. Nagdesisyon ng mga autoridad na palayain si Jennifer habang pinag-aaralan pa nila ang mga kasalanan ni Sofia. Personal na pinuntahan ni Karim si Jennifer sa bilangguan at dinala siya pabalik sa palasyo. Nang lumabas si Jennifer mula sa kanyang selda at nakita niyang naghihintay si Karim, ramdam niyang bumagsak ang bigat sa kanyang puso kahit na may pag-aalala pa ring nakatago sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Tanong ni Karim ng malumanay, iniabot ang braso. Oo, sagot ni Jennifer, ang tinig ay mahina. At si Samir? Ligtas siya, sagot ni Karim. Pwede na tayong umuwi. Habang bumabalik sila sa palasyo, tahimik si Jennifer, nag-iisip tungkol sa magulong mga pangyayari. Pagdating nila, mabilis na tumakbo si Samir papunta sa kanyang mga bisig at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik na nangangako na poprotektahan siya sa lahat ng pagkakataon. Pinagmamasdan ni Karim mula sa malayo, nag-inhawaan, ngunit alam na ang kanilang mga pagsubok ay malayo pa sa pagtatapos. Kailangan pa ring harapin ang hustisya para kay Sofia at determinadong tiyakin ni Karim na makakapamuhay ng payapa sina Jennifer at Samir.
Kinabukasan nagsimula ng tahimik ang araw, ngunit ang mga nakaraang pagsubok ay mabigat pa rin kay Jennifer. Bagamat bumalik na siya sa palasyo, ang banta mula kay Sofia ay malaki pa rin. Naglalaro si Samir sa labas sa pangangalaga ng isang kasambahay, habang si Jennifer ay dahan-dahang naglalakad sa mga pasilyo. Agad siyang tinawag sa malaking sala kung saan naghihintay si Karim, nakaupo sa isang armchair malapit sa bintana, nakatanaw sa malalayong disyerto. Pagpasok ni Jennifer, tumayo si Karim, ang postura ay matigas. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay steady ngunit malumanay. Tumango si Jennifer at naupo malapit sa kanya. "Tungkol saan?" Huminga si Karim ng malalim bago magsimula. "Simula nang dumating ka sa palasyo, ang iyong presensya ay nakaapekto sa akin sa paraang hindi ko inasahan. Sinubukan kong manatili sa profesional na distansya, ngunit hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman." Inamin niya. Nagulat si Jennifer at tahimik siyang nakinig. Ipinagpatuloy ni Karim, "Ang iyong katatagan, ang iyong determinasyon na protektahan si Samir at ang iyong tapang sa kabila ng lahat ng iyong naranasan ay nagbigay liwanag sa mga bagay na matagal ko nang itinatago. Hindi na ako katulad ng taong ako noon bago ko sila mawala. Ngunit sa iyo, nararamdaman ko na may pagkakataon akong magsimula muli." Ang kanyang pagsisiwalat ay nagpatigil kay Jennifer. Alam ni Jennifer ang kabutihan at protektibong katangian ni Karim, ngunit hindi niya kailanman inisip na maaari pala siyang magtaglay ng nararamdaman para sa kanya. "Karim, ako..." Nagsimula sanang sumagot si Jennifer, ngunit nalamig ang kanyang mga salita. Ang magtipon ng kanyang mga iniisip ay tila mahirap sa tindi ng sandali. "Nauunawaan ko na maaaring nakakabigla ito para sa iyo," sabi ni Karim. Ang tinig ay malumanay na pinutol ang katahimikan. "Kailangan kong maging tapat sa iyo." "Hindi ko inaasahan ang agad na sagot, Jennifer. Gusto ko lang na malaman mo kung ano ang nasa puso ko." Ibaba ni Jennifer ang kanyang mata, ang emosyon ay naghalo-halo. "Lahat ng aking mga aksyon ay para kay Samir," sabi niya sa wakas. "Ngunit sa isang paraan, ikaw ay naging bahagi na rin ng mga iyon. Hindi ko sigurado kung ano ang iisipin, Karim. Ang buhay ko ay puno ng kaguluhan. Ang magtiwala sa isang bagay na parang sobrang perpekto ay nakakatakot." Lumapit si Karim. Ang tono ay malambing. "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Basta tandaan mo na narito ako anuman ang mangyari. Jennifer, hindi ka na muling magiging mag-isa." Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan kay Jennifer ng malalim na pagninilay-nilay buong araw. Habang pinapanood si Samir na naglalaro, iniisip ni Jennifer ang mga salita ni Karim. Palagi niyang pinoprotektahan ng kanyang puso, ngunit tila si Karim ay determinado na maabot ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sumama si Karim sa kanila sa hardin kung saan nakaluhod siya sa tabi ni Samir na abala sa paggawa ng isang tower gamit ang mga kahoy na block. Ang tower na yan ay mukhang maganda na maliit na bata, sabi ni Karim na may ngiti. Tumingin si Samir sa kanya, tumatawa. Aabot ito sa mga ulap. Habang pinagmamasdan ng kanilang pakikisalamuha, nakaramdam si Jennifer ng halo-halong gulat at init. Si Karim, na dati malayo at matipid, ay ngayon ay tila magaan at halos ama. Ang tunay na pag-aalaga ni Karim kay Samir ay malinaw. Noong gabing iyon, inimbitahan ni Karim si Jennifer sa isang hapunan sa isa sa mga terasa ng palasyo na pinalamutian ng mga parol at banayad na musika na nagtakda ng tamang ambience. Nagatubili si Jennifer, ngunit sa huli ay tinanggap ang imbitasyon. Habang kumakain, binasag ni Karim ang katahimikan. "Alam ko na marami na kayong pinagdaanan dito, ngunit nais kong malaman mo na tapat akong magtitiyak na hindi ka na muling maaabala ni Carmen o ng mga plano niya," sabi ni Karim. "Salamat,"
Sagot ni Jennifer, ang tingin ay nakatutok sa kanyang plato. Ngunit mahirap bitawan ang nakaraan. Tumango si Karim na uunawaan ang kanyang pag-iingat. Hindi ko hinihinging kalimutan mo, ngunit sana ay magtiwala ka na nandito ako sa iyong tabi palagi. Isang tahimik na sandali ang dumaan, puno lamang ng banayad na musika. Pagkatapos, tumayo si Karim at iniabot ang kanyang kamay kay Jennifer. Sumayaw ka sa akin, sabi niya, ngumingiti ng malumanay. Nagulat si Jennifer at tumingin sa kanya. Ngayon, hinihikayat niya. Matapos ang isang saglit ng pag-aalinlangan, tinanggap ni Jennifer ang kanyang kamay. Lumipat sila sa gitna ng terasa at nagsimulang magsayaw sa ilalim ng kalangitang tinatanaw ang mga bituin. Ang kanilang mga galaw ay mabagal at natural, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Jennifer ng seguridad. Habang nagsasayaw, bumulong si Karim. Jennifer, mula nang dumating ka, nagdala ka ng liwanag sa palasyong ito. Sana ay maramdaman mo iyon. Tahimik si Jennifer, ngunit ang kahulugan ng kanilang katahimikan ay malalim. Matapos ang sayaw, nagretiro si Jennifer sa kanyang kwarto. Habang si Karim ay nanatili sa terasa, iniisip ang malaking hakbang na ginawa niya sa pagbabahagi ng kanyang nararamdaman. Nauunawaan niyang kakailanganin ng oras upang makuha ang tiwala ni Jennifer. Samantala, si Carmen, na batid ang kanilang lumalapit na relasyon, ay nagbabalak ng kanyang susunod na hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi siya papayag na hayaan si Jennifer na makalapit kay Karim nang walang laban. Si Jennifer, na sinusubukang magpahinga, ay nakakaramdam ng hindi pagkakaaliw. Bagamat malayo pa ang kanyang paglalakbay, nararamdaman niyang may posibleng kaalyado siya kay Karim. Dahan-dahang dumaan ang gabi at habang pinapanood si Samir na natutulog, nag-isip si Jennifer tungkol sa mga salita ni Karim. Maaari nga kaya nilang magtayo ng isang bagong simula sa kabila ng mga hamon na darating. Ang mga pagbabago ay naghihintay, ngunit handa si Jennifer na harapin ito kasama ang mga taong handang magsuporta sa kanya. Pagdapo ng bagong araw na tinatanglawan ang kalangitan ng kahel at ginto, nagising si Jennifer na may halong ginhawa at kaba. Ang mga salita ni Karim mula sa nakaraang gabi ay umuukit pa rin sa kanyang isipan, at ang kanyang paanyaya na magsayaw ay nananatili sa kanyang puso. Habang nagsusuot ng magaan na tunika, sumilip siya kay Samir na natutulog pa rin ng tahimik. Siya ang mundo ni Jennifer, ang dahilan kung bakit siya humaharap sa lahat ng hamon. Nangako si Karim na poprotektahan sila, ngunit ang tiwala ay isang matibay na kuta na mahirap sirain. Pagbaba patungong agahan, nakita ni Jennifer si Karim na nakaupo na sa mesa, may kape sa kamay at may mabigat na ekspresyon sa mukha. Bumabati siya ng malumanay, "Magandang umaga." "Magandang umaga," sagot ni Jennifer na upo sa kabila niya. Isang tensyonadong katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Karim. "Jennifer, may isang bagay tayong kailangang pag-usapan." Nararamdaman ni Jennifer ang tensyon, kaya't bahagyang binanggit ang kilig ng kilay. "Ano iyon?" Ibinaba ni Karim ang kanyang tasa at tinitigan siya sa mata. Hindi pa tapos si Carmen. Mayroon pa siyang mga kaalyado sa labas ng palasyo na handang magbigay suporta sa kanyang mga plano. Pumintig ang tiyan ni Jennifer, ngunit nagawa niyang mapanatili ang kalmado niyang anyo. "Ano ang ibig sabihin nito para sa atin?" tanong niya. "Ibig sabihin nito, kailangan nating magbantay," paliwanag ni Karim. "Nais kong manatili kayong mag-ina sa loob ng palasyo hanggat maaari. Magdadagdag ako ng mga hakbang sa seguridad, ngunit hindi natin dapat maliitin ang determinasyon ni Carmen." Tumango si Jennifer, ganap na nauunawaan ang bigat ng kanilang sitwasyon. "Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan upang protektahan ang anak ko.
At ako ay tapat sa pagpaprotekta sa inyong dalawa, matatag na sagot ni Karim. Nang hapon, dinala ni Jennifer si Samir sa hardin ng palasyo. Iniisip na isang ligtas na lugar ito para maglaro siya sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga guwardiya. Pinagmamasdan niya si Samir na mabilis na tumakbo sa mga bulaklak. Ang kanyang tawa ay isang matamis na tunog sa katahimikan. Saglit, nakaramdam si Jennifer ng kapayapaan, ngunit agad din itong nawala. Isang gwardya ang mabilis na lumapit na may daladalang mensahe. Miss Jennifer, hinihiling po ni Mr. Karim na pumunta kayo sa main hall agad. Mabilis na kumabog ang puso ni Jennifer, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure at inutusan ng kasambahay na bantayan si Samir. Sinundan niya ang gwardya, ang kaba ay dumarami sa bawat hakbang. Pagpasok sa hall, nakita niyang nakikipag-usap si Karim sa isang matapang na lalaking nakasuot ng formal. Nang makita siya ni Karim, tinanong siya na sumama sa kanila. Jennifer, ito si Mr. Idris, pagpapakilala ni Karim. Siya ang isang investigador na tinulungan namin upang matugunan ang sitwasyon hinggil kay Carmen. Nagbigay galang si Jennifer kay Mr. Idris sa isang tango at nagsalita ng matatag. Ano na ang nahanap natin? Binuksan ni Mr. Idris ang kanyang folder at kumuha ng ilang mga dokumento. Nakikipag-ugnayan si Carmen sa mga makapangyarihang tao sa labas ng palasyo, kabilang ang isang tao sa lokal na pulisya. Sinusubukan niyang gamitin ang mga kontak na ito upang mag-fabricate ng karagdagang peking ebidensya laban sa inyo. Isang malamig na panginginig ang dumaan kay Jennifer. Kaya, delikado pa rin ako. Huwag mag-alala, sagot ni Karim. Bantay na bantay namin ang mga galaw niya. Gayunpaman, mahalaga na alam mo kung ano ang kinahaharap natin. Nararamdaman ni Jennifer ang lumalalang takot, ngunit itinatago ang kanyang mga pangamba. Alam niyang malupit at matalino si Carmen. Pagbalik sa kwarto ni Samir, natagpuan ni Jennifer si Samir na masayang nagdodrawing. Tumingin siya at ngumiti ng maliwanag. Tingnan mama, tayo ito sa hardin. Lumuhod si Jennifer sa tabi ni Samir at pinuri ang drawing. Ang puso ay pumuno ng pagmamahal. Maganda anak. Hinagkan niya ito ng mahigpit, tahimik na nangangako na gagawin ang lahat upang matiyak ang kaligtasan nito. Noong gabing iyon, nagsama-sama si Karim ng kanyang mga pinakatapat na tagapayo sa isang pribadong hall sa palasyo. Inilahad niya ang buong lawak ng banta, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapakita at pagharap kay Carmen. Marami na siyang pinsalang nagawa, sabi ng isang tagapayo, si Colette ng matatag. Kailangan nating matuklasan ang kanyang mga kasinungalingan bago pa siya makapanghikayat ng higit pang mga taga-suporta. Isang estratehiya ang iminungkahi upang makuha ang mga komunikasyon ni Carmen upang matutunan pa ang kanyang mga plano. Itinalaga ni Karim si Mr. Idris upang pangunahan ang mahalagang gawaing ito. Samantala, sa isang madilim na sulok ng syudad, nakipagkita si Carmen sa isang nakakatakot na tao. Maliit na ang oras natin, sabi niya, iniabot ang isang sobre. Tiyakin na makarating ang mga dokumentong ito sa tamang mga kamay. Tumango ang lalaki at nawala sa dilim ng gabi. Ngumiti si Carmen, kumpiyansa na ang kanyang mga plano ay nasa tamang landas. Habang lumilipas ang mga araw, puno ng tensyon ang palasyo. Si Karim at Mr. Idris ay patuloy na nagtatrabaho ng walang humpay upang mangalap ng ebidensya laban kay Carmen, samantalang si Jennifer ay nakatutok sa pagprotekta kay Samir mula sa kaguluhan. Sa wakas, isang hapon, dumating si Mr. Idris na may breakthrough. Nakuha namin ang isang mahalagang mensahe, aniya kay Karim. May ebidensya na kami upang ipakita ang mga kasinungalingan ni Carmen. Hindi nag-aksaya ng oras si Karim at agad na tinawag ang isang pulong ng Pamilya Council.
Dumating si Jennifer, alam niyang mataas ang pusta. Ipinakita ni Karim ang mga nakalap na ebidensya na ipinakita ang mga mapanlinlang na intensyon ni Carmen. Ang mga ginawa ni Carmen ay naglagay hindi lamang kay Jennifer at Samir sa panganib, kundi pati na rin ang integridad ng ating palasyo. Pahayag ni Karim sa council, ang kanyang mga kilos ay hindi kayang ipagtanggol. Nagkaroon ng maikling deliberasyon ng council bago magbigay ng desisyon. Si Carmen ay formal na ipapaalis mula sa palasyo at ipapaubaya sa mga autoridad. Bumagsak ang isang pakiramdam ng ginhawa kay Jennifer nang marinig ang desisyon. Ang nagbabantang panganib ay sa wakas ay aalisin na. Inescort si Carmen palabas ng palasyo ng mga guwardya. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkatalo. Lumapit si Karim kay Jennifer, ang mga mata ay puno ng ginhawa at determinasyon. Ngayon, makakahanap na kayo ni Samir ng tunay na kapayapaan, sabi niya, may banayad na nangiti. Si Jennifer na apektado ay nagpasalamat sa kanya. Salamat Karim sa lahat. Ginawa ko lang ang tama, sagot ni Karim, at patuloy kong gagawin ang lahat upang tiyakin ang inyong kaligtasan. Noong gabing iyon, naupo si Jennifer sa kanyang balkonahe, tinitingnan ang mga bituin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng malalim na kapayapaan. Mahimbing ang tulog ni Samir at tinupad ni Karim ang kanyang pangako ng proteksyon. Bagamat alam niyang maaaring may mga hamon pang darating, ngayon pinahahalagahan ni Jennifer ang katahimikan at kaligtasan ng gabi. Sa mga tahimik na araw na sumunod, habang wala nang banta si Carmen sa loob ng mga pader ng palasyo, natupad ni Karim ang kanyang pangako ng kaligtasan para kay Jennifer at Samir. Ngunit hindi maiwasan ni Jennifer na maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na alingaw-ngaw ng paghihintay para sa mga hamon na maaaring dumating. Isang umaga habang umiinom ng kape sa terasa, nilapitan siya ni Karim na may relax na anyo na hindi karaniwan sa mga nakaraang araw na puno ng tensyon. Hawak niya ang isang maliit na sobre at ang mga mata niya ay kumikislap ng isang hindi pangkaraniwang kasidhian. Jennifer, simula ni Karim, inabot ang sobre sa kanya, pakibasa ito. Naiintriga, binuksan ni Jennifer ang sobre at natagpuan ang isang liham na sulat kamay mula kay Karim. Ang mga salita ay simple, ngunit may malalim na emosyonal na kahulugan. Isang formal na alok, binibigyan siya ng pagkakataon na umalis sa palasyo kasama si Samir kung nais niya. Bakit mo ibinibigay ito sa akin? Tanong niya naguguluhan. Nais kong maunawaan mo na hindi ka kailanman naging bilanggo dito, paliwanag ni Karim. Malaya kang pumili ng pinakamainam para sa iyo at sa anak mo. Ngunit nais ko rin malaman mong kung magdesisyon kang manatili, ang palasyong ito ay palaging magiging iyong tahanan. Tiningnan ni Jennifer si Karim na naantig ngunit nag-aalangan. Paano kung hindi ko alam kung ano ang pinakamainam na pagpili? Lumapit si Karim, ang mga mata niya ay seryoso. Kung ganoon, hinihiling ko na magtiwala ka sa akin, hindi lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang isang taong malalim na nagmamalasakit sa iyo. Habang iniisip ni Jennifer ang mga salita ni Karim, nakita niyang naglalaro si Samir sa hardin, masayang naglalaro ng isang maliit na eroplano na gawa mismo ni Karim para sa kanya. Ang pagiging simple ng tagpo ay nagpapakita ng kaligtasan at pagmamahal na nararanasan ni Samir dito. Isang matalim na kaibahan sa kanilang mga nakaraang hindi tiyak na panahon. Ngunit ang ideya ng pagtangkilik kay Karim ay parehong nakakagaan at nakakabahala para kay Jennifer, na palaging pinahahalagahan ang kanyang kalayaan. Nung gabing iyon, nag-ayos si Karim ng isang espesyal na hapunan sa terasa, magarbong pinalamutian ng mga bulaklak at mga kandila at pinahusay ng banayad na simoy ng hangin.
Sa simula'y nag-atubili si Jennifer, ngunit tinanggap niya ang paanyaya. Bakit ang lahat ng ito? Tanong niya habang umuupo. Upang ipagdiwang ang ating bagong kapayapaan at higit sa lahat upang ipagdiwang ka at si Samir, sagot ni Karim, ang ngiti ay tapat. Ang init ng kanyang mga salita ay nagbigay ng ngiti kay Jennifer, unti-unting nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Habang tumatagal ang gabi, nagbahagi sila ng mga kwento mula sa kanilang mga nakaraan. Tinalakay ang kanilang mga hamon at nangahas na mangarap ng mga posibilidad para sa hinaharap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Jennifer ng tunay na koneksyon at tiwala kay Karim. Alam ko na maaga pa upang pag-usapan ang hinaharap, sabi ni Karim habang huminto sila. Ngunit nais kong malaman mong anuman ang iyong desisyon. Nandito ako para sa iyo. Nararamdaman ni Jennifer ang sinseridad ng kanyang mga salita. Salamat Karim sa lahat, sabi niya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Jennifer na galugarin ang mga bagong posibilidad para sa kanyang buhay. Hindi lang siya naghahanap ng kaligtasan, naghahanap siya ng layunin. Napansin ito ni Karim at buong puso niyang sinusuportahan ang mga ambisyon ni Jennifer. Isang umaga, ipinakita ni Karim sa kanya ang isang hindi gaanong ginagamit na hall sa loob ng palasyo. Nais ko sanang makita mong gawing isang paaralan para kay Samir at sa iba pang mga bata o kaya'y isang studio kung saan maaari kang magturo ng sayaw, suhestyon niya. Naantig si Jennifer sa kanyang kabutihang loob at nagsimulang mag-isip ng isang masiglang hinaharap sa loob ng mga pader ng palasyo. Isang magandang ideya, sabi niya, ang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan. Gusto kong gawing espesyal ito. Habang nagsimula ng planuhin ni Jennifer ang pagbabago ng hall, pinagmamasdan ni Karim mula sa malayo, ang puso ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Palagi niyang nakita ang lakas at determinasyon ni Jennifer. Ngunit ngayon, nasaksihan niyang namumuhay siya ng buo sa ilalim ng kanyang suporta na lalong nagpapainit sa kanyang puso. Gayunpaman, alam niya na ang kanilang mga buhay na magkasama sa palasyo ay maaaring magdala ng mga bagong hamon at naghahanda siyang harapin ang anumang mangyayari. Isang hapon, habang abala si Jennifer sa pagtatrabaho sa hall, pumasok si Samir, hawak ang isang drawing. Mama, tingnan mo ang ginawa ko, sigaw niya. Kinuha ni Jennifer ang papel at nakita ang isang taus-pusong larawan ng kanya, si Samir at si Karim, na magkahawak kamay sa ilalim ng isang maliwanag na araw. Maganda anak, papuri niya, niyayakap ang anak. Pumasok si Karim sa silid at nang makita ang drawing, ngumiti siya ng malumanay. Mukhang pamilya na tayo, pabirong sinabi niya. Tiningnan siya ni Jennifer at sa kauna-unahang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang posibilidad ng isang bagong simula bilang isang pamilya. Sa sumunod na linggo, nagising si Jennifer sa isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi pa niya nararamdaman sa matagal na panahon. Ang tawa ni Samir at ang seguridad na ibinibigay ni Karim ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Habang naglalakad siya sa hardin, nilapitan siya ni Karim na may seryoso ngunit maligaya na ekspresyon. Jennifer, maaari ba kitang hilahin ng ilang oras ngayon? Tanong niya. Iniaalok ang kanyang kamay. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jennifer interesado. Ito'y isang lihim. Sagot ni Karim, ang ngiti ay misteryoso. Dinala siya ni Karim sa isang tagong oasis sa disyerto. Isang mahiwagang lugar na may mga palm tree na sumasayaw at isang reflective na lawa. Pinalamutian ng isang mesa na inayos ng elegante na may puting mga bulaklak at mga kandila. Karim, ano ito? Tanong ni Jennifer na mangha. Nais kong maging hindi malilimutan ang sandaling ito, sagot ni Karim. Tinutulungan siyang umupo. Habang kumakain, nagsalita si Karim mula sa puso tungkol kung paano binago ni Jennifer at Samir ang kanyang buhay.
Ibinabahagi ang kanyang mga pangarap at pag-asa para sa kanilang hinaharap ng magkasama. Ang iyong muling pagsasalaysay ng paglalakbay ni na Jennifer at Karim ay kumakatawan sa emosyonal na lalim at makulay na pag-unlad na nararanasan ng bawat karakter sa buong kwento. Mahusay nitong pinagsasama ang mga elemento ng romansa, bagong simula at personal na paglago sa isang naratibo na nagpapakita kung paano ang pag-ibig at tiwala ay maaaring magbago ng buhay. Ang mga detalyadong paglalarawan ng kanilang kasal at ang mga kasunod na pagbabago sa kanilang buhay ay nagpapayaman sa kwento, nagdadagdag ng mga layer ng kagalakan at dedikasyon na umaakma sa mga tema ng pamilya at komunidad. Ang paglahok ni Samir hindi lamang sa kasal kundi pati na rin sa kanilang bagong buhay ay nagdadagdag ng matamis na ugnayan na binibigyang diin ang dinamika ng pamilya. Kung ito ay isang script ng video, tiyak na makakaakit ito ng mga manunood na nag-aanyaya sa kanila na magmuni-muni sa kapangyarihan ng mga relasyon at ang potensyal para sa personal na pagbabagong buhay. Nagtatapos ito sa isang mainit na paanyaya para sa interaksyon. Hinihikayat ang audience na direktang makilahok sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga saloobin at pagiging bahagi ng komunidad ng mga tagapakinig. Para sa mga naaakit sa mga kwento ng pag-ibig, tibay at pamilya, malamang na mataas ang magiging marka ng kwentong ito. Nagtatapos ito sa isang bukas na tawag para sa mga manonood na mag-rate, magkomento at mag-subscribe na epektibong nagpapanatili sa kanila na konektado at sabik sa karagdagang nilalaman. Ang naratibong ito ay maaaring maging isang magandang karagdagan sa lineup ng isang content creator na umaakit sa audience na pinahahalagahan ang mga taus-pusong kwento ng pagtagumpayan sa pamamagitan ng pag-ibig at determinasyon.